Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nagbigay po ng statement si MPRCB Chair Lala Soto pagkatapos itong si Senator Estrada ay kinriticize itong VMX o formerly Viva Max for allegedly streaming pornographic content. Bago natin basahin itong statement ni Madam Chair Lala Soto, panoorin muna natin itong privilege speech ni Senator Jingoy Estrada na binabanata niya itong BMX, itong Viva Max dahil nga po nagpapalabas ng mga pornographic films dyan po sa kanilang streaming app. So panoorin po natin si Jingoy Estrada. Before you in a matter of collective and personal privilege. Mabigat sa kalooban ko at talakayin sa plenaryong ito ang hindi mga kanais-nais at hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa industriyang malapit sa aking puso. At bahagi rin ako ang industriya ng pelikulang Pilipino. Makailang beses na rin akong tumayo para ipaglaban ang nagiingalong film industry dahil naniniwala ako sa galing at talento ng ating mga alagad ng sining sa pinilakan tabing. Ngunit sa pagkakataon ito, labis kong ikinalulungkot na ipabatid sa inyo ang usapin na ito. I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Mr. President, the Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Viva Max, a subscription-based popular streaming service, has gained attention not for its meaningful and family-oriented content, but for inundating the digital space with films and shows filled with graphic, sexual, and exploitative material. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Buong pagmamalaking inanunsyo ng kumpanyang Viva Max na pumalo na sa 12 milyon ang kanilang subscribers as of October 10 of 2024. Bagamat may mga comedy, drama, romance, horror movies, at concerts na mapapanood sa ilalim ng rebranded na streaming platform ng Viva Communications Incorporated na kilala na ngayon na VMX. Ang unang bubungad sa subscriber ay ang tinatawag nilang sexy contents. A subscriber can gain access to their platform for 169 to 499 pesos per month. Article 201 of the revised penal code prohibits the distribution, exhibition, or sale of content deemed immoral, obscene, or indecent, covering literature, films, music, artworks, performances, plays, scenes, acts, and shows. Ginong Pangulo, malinaw pong batas. Malinaw na nakasaad sa batas na pinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. May parusang aabot sa 6 na taon, multa na mula 20,000 hanggang 200,000 at pagkansela ng permit o lisensya ang sino man lalabag dito. Ngunit tila hindi sapat para mapigilan ng mga plataporma gaya ng Viva Max sa pagpapalaganap ng ganitong uri ng nilalaman. Nauna nang tinawag ng pansin ng MTRCB
ang Viva Max, bunsod na rin ng mga reklamong natanggap ng ahensya sa malalaswang ipinalalabas dito. Sa isang nilagdaang kasunduan, o Memorandum of Agreement, noong Enero na nakaraang taon, nangako ang Viva Max na mag-self-regulate. Viva Max committed to ensure that the content on its platforms are aligned with contemporary Filipino cultural values, not objectionable for being immoral, indecent, contrary to law and or good customs, injurious to the prestige of the Republic or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or of a wrong or crime. Ngunit, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas ng mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Mr. President, are we normalizing porn on streaming platform now? Ang mga ganitong klaseng pelikula, ba ang magsasalba sa ating industriya, sa industriya ng pelikulang Pilipino? Bilang kasangga ng mga taga-industriya, kaisa nila ako sa pagtataguyod at pagnanais na mapasigla muli ang naghihingalong pelikulang Pilipino. Hindi ko pinapalampas na hindi bigyan ng pagkilala ng Senado ang mga pelikulang pinaranganan ng mga international award-giving bodies. Ito ay paraan ko upang mahikayat pa ang pagiging malikain at linangin ang talento ng ating mga kababayan. Hindi po ito usapin ng censorship, kundi ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na laban sa mga ganitong klaseng ng content online na sumisira sa kanilang moralidad at pananaw sa buhay. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan, ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ang ganitong klase ng pelikulang ipinalalabas sa streaming platform. Mr. President, ang binabayad lang po sa mga artistang gumaganap dyan sa Viva Max, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay balita ko, humigit kumulang lang ng 15,000 pesos per day. Paghuhubad ka na kung ano-ano pa gagawa sa iyo ng direktor. They are exploiting our women, Mr. President. The normalization of such content erodes the fundamental principles of respect, decency, and empathy, which are essential for individual well-being and social cohesion. As consumers of digital content, we must be vigilant and discerning about what we watch and share. Content creators must likewise recognize their responsibility in shaping public discourse and cultural norms. Bago po ako magtapos, tulad nga ng sinabi ko kanina, 15,000 lamang po ang binabayad kapalit ng pagbilad ng kanilang katawan sa harap ng kamera. 15,000 pesos kada araw at sa loob ng 2 araw ay makakagawa na sila ng isang full-length movie para sa streaming platform. Kaya hindi nakakapagtaka na madali silang makapag-produce ng ganitong klase sa loob ng maiksing panahon. Muli, Ginoong Pangulo, nais ko na bigyan ng din na sa pagtayo ko dito, sa plenarong ito, sa usaping ito, hindi ko hinahadlangan ang pagiging malikhain ng mga alagad ng sining. Naninindigan ako upang bigyan ng wakas ang ganitong uri ng kabuktutan sa ngalan ng ating mga kabataan, pamilyang Pilipino at ng ating inang bayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Okay. Okay. So yan po yung statement of privilege speech ni Senator Jinggoy Estrada. Ayan. At dahil dito ay nagsalita po o nagbigay ng statement si MTRCB Chairperson Lala Soto. Ito po yung statement niya. Kasi mga kababayan, liwanagin lang natin
ito pong streaming platform sa social media ay hindi po hawak ng MPRCB. Ang tanging kapangyarihan lang po ng MPRCB ay magpaalala sa mga kumpanya. Narinig naman natin si Senator Jinggoy na nag-usap ng BMX o Viva Max at itong MPRCB na maging responsable sa kanilang mga content. Ito, basahin natin yung Okay? Basahin natin itong statement ni Madam Chairperson Lala Soto. Sabi niya, currently, online curated content does not fall within the MTRCB's mandate. Ayan po mga kababayan, hindi po yan sakop eh. Sa totoo lang mga kababayan, kung sakop ito ng MTRCB, malamang napahinto na to eh. Ganyan po kagaling itong si Madam Chelala Soto, lalong-lalo na dyan sa mga, kasi ang ginagawa po ng MTRCB is classification. Kapag may mga pelikula, kina-classify lang po nila, di ba? May nakikita tayo sa mga sinehan, PG, may G, General Patronage, Parental Guidance, may R, Restricted. Pero nga kapag medyo hindi na, kumbaga, nina-magnify mo na yung mga demonyo o si Satanas, ginagawang X-rating eh. Kasi against po yan sa values ng mga Pilipino. Ganyan po si Madam Chair Lala Soto. Kaya nga nangyayari, ang daming mga tulongges mga kababayan, nagagalit kay Madam Chair. Binabati ko si Madam Chair. Kasi ewan ko kung ba't gusto nila ng mga minamagnify yung demonyo, yung mga bastos na. Hindi po ganun eh. Kaya nga, ito si Madam Chair Lala Soto, tama-tama ang pagkakasign sa kanya ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi kinakailangan mo, spiritually, morally, ka dyan eh. Kinakailangan, hindi po pwede ilagay niya sa MTRCB yung tulongges, yung bastos, yung manyakis. O kaya immoral. Kaya itong pagkakalagay kay Chairperson Lala Soto dyan sa MTRCB, napakaganda po niya na talaga naman pong ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kaya naman walang palakasan Todits, walang palakasan. Kapag ang ratings o ang ginawa mong pelikula ay karapat-dapat na X o hindi X i-exhibit sa sa mga sinehan, wala kang magagawa, walang lagay-lagay kay Madam Chair Lala Soto. Kaya lang ang problema, ito pong hindi po ito sakop ng MTRCB. Kaya nga, alam ko may mga amendments silang ginagawa. This is why we are grateful to the entire Senate for supporting amendments to the MTRCB Charter to expand our scope. Kapag na-expand na at nabigyan sila ng kapangyarihan na pati social media ay makontrol nila, gagawin talaga nila. Pero sa ngayon, hanggang doon limitado sila eh. Kaya nga ginagawa lang nila ay makipag-usap dito sa mga kampanya. Kung itong Viva Max, itong BMX, ito longest, nakipag-usap na pala sa MTRCB, pero hindi pa rin sumusunod, nagalit na tuloy si Jinggoy. Diba? Masyadong na-exploit daw yung mga babae dyan. Pero 15 mil, o babad na babad yung katawan mo, tapos talagang sinasamantala. Bakit kaya ganun, no? Ba't sa mga babae naman, ba't nyo pinapatulan? Talagang wala na ba? Wala na. Paano kayo bang mapasukan trabaho? Kaya kaya pumapatol na kayo sa ganyan. Minsan kasi, kaya may kumpanyang ganyan, kasi may pumapatol. Kung walang pumapatol sa ganung presyo, walang kumpanyang mabubuhay ng ganyan. Pero mo, saglit lang, 2 araw, tapos na pelikula. Tapos 15 mil, 30 mil. Tapos sila kikita ng mga magkano, milyon-milyon. Dahil ang dami nilang subscriber, milyon na subscriber ng BMX Viva Max. Kaya, etong MTRCB ay sumasang-ayon sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. We share Senator Jinggoy Estrada's concern that we need to protect our viewers, especially children in this digital age. As one of its proactive steps, the MTRCB called the attention of the subscription-based platforms and encourage them to observe our standards. Rest assured that the MTRCB is doing its best despite the limitations of its current powers under PD 1986. So ayan mga kababayan liwanagin ko lang doon sa mga nagsasabi, ba't hindi pinakikialaman ng MTRCB, huwag kayong mga tulongges.
Huwag kayo mga aanga-anga. Hindi po sakop ng MPRCB. Kung sakop po ito ng MPRCB, naku po, sabi ko sa inyo, talagang hinto na yan. At hindi na yan may palalabas dito, mga kababayan. Okay, so yan po ang ating update. Nagalit na po si Jingo Estrada dito po sa BMX dahil nga sa pagpapalabas nila ng mga malalaswang content. Ang dami po, madami po tayong mga pelikula na magaganda. Lalo-lalo na sa darating na MMFF. Ayun po yung tangkalikan natin, itong mga Viva Max na to. Kasi wala akong hilig sa ganyan, guys. Wala talaga akong kahilig-hilig sa ganyan. Kaya, ito, ngayon ko lang nalalaman to. Totoo lang. Marami tayong mapapanood. May mga pelikula sa MMFF, mga kababayan, panoorin natin. Yung isa nga, yung pelikula na Balota. Gustong panoorin yun pero wala pa akong oras Maraming magagandang pelikula. Nandiyan yung pelikula ni Bossing o saka ni Piolo Pascual. Maraming magaganda. Huwag na yung mga Viva Max na yan. Ano ba itsura natin? Saway ganun. So yun lang mga kababayan. Siyempre kay Jingo Estrada, saludo sa'yo. At siyempre kay Madam Chair Lala Soto. Ayan, huwag kayong mag-alala habang nandiyan ang MTRCB, protektado po ang inyong mga kabataan, mga anak, mga menor de edad, laban po dyan sa mga ganyang klaseng content na wala pong naitutulong. Bad po yan. Marami po tayong panoorin na lang natin mga cartoons, mag-cartoons na lang tayo. Kaysa yan ang panoorin natin. Okay, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.